Nako po mga kababayan, breaking news. Laila de Lima, may papasuking problema. Mga kababayan, meron po silang bagong nilulutong kaso ni BP Sara. Itong sinasabing Madriaga Dabagman ng Pulburon at Pogo Money. So ngayon mga kababayan, Marcoleta may pasabog at BP Sara may sagot dito. Nako mga kababayan, uubra kaya ang ginagawa ni De Lima at mga bangag, pinklawan? Kasi nga mga kababayan, pinagkakaisahan nila si Inday Sara Duterte dahil nga po nalalapit na ang February 6 na itinakda na ikasantaon ng impeachment na ikinaso sa kanya na binasura ng Korte Suprema. Ngayon po mga kababayan, ito na si De Lima. Nakausap daw ang umano'y bagman ni BP Sara at isinalaysay ang buong kwento ng mga pangyayaring ito. Kaya mga kababayan, bago natin ipakita yung sagot ni Marcoleta at BP Sara, pakinggan muna natin ang nagliliyab na si De Lima. Talagang walang kadala-dala. Ito yung mga sinasabi ng komento. Kasi nga naman, nung nakaraan pinakulong po ni PRRD ito sa sala ng Pulburon issue. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin si De Lima. Tila paghihiganti ang punot dulo ng pangyayaring ito. Ito na po. Nakatanggap po ako ng sulat galing kay Mr. Madriaga. It was a letter, a handwritten letter, dated November 17. Nagpapatulong po siya sa kanyang mga kaso. Ang sabi niya doon sa handwritten letter, it was a handwritten letter course through his lawyer, Attorney Palad, na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Doon sa kanyang, ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Of course, I do not know tungkol dyan sa kaso na yan. But that is the content of his letter. So as I said, it's dated November 17. Course through his lawyer. And then, nung nagkaroon nga ng affidavit, which was notarized November 29, I received that copy of the affidavit. At syempre nakita ko, napakasensitibo, napakabigat ng kanyang mga akusasyon laban, hindi lang laban sa kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Meron siyang mga nabanggit na mga personalidad. Meron siyang mga nabanggit na mga alleged delivery of big sums of money, yung mga duffel bags, yung mga nasa mga sasakyan na mga tina-turn over, etc., etc. And of course, I got curious, I got interested. So I decided to see him last December 8, daytime, 11 o'clock in the morning, there at the BJMP. So in the presence of his lawyer, Attorney Palad, I interviewed him, I asked questions, searching questions. I played devil's advocate doon sa kanyang mga aligasyon sa kanyang affidavit. So inisa-isa ko po yun, yung kanyang mga aligasyon. Although sinasabi niya na meron pa daw po siyang mga iba pang mga alam na isusunod niya in another affidavit. And then, syempre, kasi ako po bilang abogada and bilang dating Justice Secretary, sanay naman po ako na nag-handle ng mga ganitong bagay. Pero dahil nga po mga seryoso ang mga akusasyon, kailangan pong sinusuri ito ng maigi. Kailangan nagiging maingat, lalo na nga po na meron akong sariling personal na experience na yung mga nag-akusa sa akin ay mga laway lang. And then therefore I asked him, meron ka ba na katunayan, mga ebidensya na susuporta dito sa mga aligasyon na may tumawag sa iyo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa iyo, maski si VP Sara tumatawag sa iyo, itong Colonel Nolasco,
tumatawag sa iyo na instruction, ito, i-deliver mo ito, etc., etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya. So sabi ko, I'd like to O mga kababayan, baka ang magiging script nito parang parang yung ginawa ni Saldico. Gagayahin yung script para ibato yung mga kwento kay BP Sara. Hindi nila nakuha sa impeachment dun sa 125 million na inaakusa sa kanya na nilustay daw dyan sa Department of Education. Ngayon po, ito naman bagman na si Madriaga na naging aide daw ni BP Sara. Kaya ba nilang tibagin si Inday Sara, mga kababayan, kasi nung sa impeachment, na-archive lang ito, mga kababayan, at ito ay labag sa Constitution. At talagang lahat ng mga hurado o justices ng Korte Suprema in-archive ito, mga kababayan. So ngayon, ang panibagong kwento, itong si Madriaga na talagang naging bagman daw di umano. Nako po, mga kababayan ko, ituloy natin. Matindi na naman ang pinapasok ni Madam De Lima dito. see that before, kung ano man ang pwede kong gawin na makakatulong bago ako to take any action. Let me first reserve any judgment. Diba? Kasi gusto ko, pag mga ganito, mga bagay na mga maselan, sensitibo, ay maging maingat. So yun po ang sitwasyon. I stayed there, I think, if I'm not mistaken, for a little over 2 hours. It started my interview of him, na meron namang bantay doon, na guard sa BJMP. There's a CCTV there. About a little more than 2 hours, 11 o'clock, and then umalis kami doon past 1 o'clock. So once, that's December 8, that's holiday. And then naglabasan na itong mga to. Marami na akong mga nakita sa news and then sa social media na mga posts about this. O yan, mga kababayan ko. Nako po, ano naman ang sinasabi ng mga komento? Sila ba'y sumasang-ayon kay De Lima at itong lumutang na testigo laban kay Sara Duterte na isang naging bagman di umano? Nako po, tignan po natin kung anong sinasabi ng mga kababayan natin. Eto po. Naalala ko ang land grabbing na yan. Nagprotesta pa nga ang mga tao doon. Binabanggit pangalan ni Roque ang sangkot. Tama lang kong De Lima, tulungan mo ganyan ginagawa sa iyo noon. Tanim ebidensya, halaka. Tanim ebidensya daw. Basta may ebidensya ikulong, halaka. It's payback time ang paghihiganti ni De Lima kay Sara. Idol ko talaga tong si Madam De Lima, halaka. Daming may idol. May ebidensya si Madriaga, si Gutisa at Saldi. Wala, alaka. Puro loyalista nga ang mga nagko-comment, mga kababayan ko. Patay, vengeance Israel. Ano ko, paghihiganti. Payback time, Madam De Lima. It's humba time. Halaka, humba time daw. Good shot, Madam De Lima. It's your time to shine. Halaka. Good job, Kong De Lima. Ikaw ang pag-asa namin. Halaka, siya daw ang pag-asa. It's Jonel time. Halaka, grabe naman yan. To God all the glory and praise, Madam De Lima. It's your time to shine now. Halaka. Matindi po ito. It's a black propaganda. Sabi naman ng isang nasa katwiran na supporter ng ating magaling na si Marcoleta. Talaga ba? Halaka. Pagkakataon nyo na Kong De Lima para pabagsakin ang mga Duterte, walang ginawa kundi nakawin ang pera ng taong bayan. Halaka. Kung ano-ano na ang nangyayari sa mga loyalista. Lumilipad ng isipan. Ngagbangag ba yan? Sabi naman ni Tomas. Halaka, mga kababayan ko. So ano naman sinasabi po ni
Ito po mga kababayan, ito yung sagot ni BP Sara. BP Sara, tinawag na fishing expedition ang kaso laban sa kanya. Ito po mga kababayan. Ito po. Ito po ang sinasabi po ng ito ang sinasabi po ni Madam Sara. Pakinggan po natin, mga kababayan ko. Pakinggan po natin. Ito po mga kababayan, check po natin ha. Ito po. Ito ang sinasabi ng video, ang sagot ni BP Sara. Panoorin nyo po. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa mga naghain ng reklamong plunder at graft laban sa kanya at 15 iba pang opisyal ng Department of Education at Office of the Vice President. Sa isang pahayag na nakapost sa kanyang social media account, sinabi ni VP Sara na isa na naman itong fishing expedition at cover-up sa korupsyon sa pamahalaan. Bukod sa nauna ng kaso, inihain din laban sa kanya ang mga isyong may kaugnayan sa malversation sa paggamit ng confidential funds ng OBP mula 2022 hanggang 2023. O yan mga kababayan, isang fishing po ito. Matindi na naman, ano kaya ang mangyayari? Kay Madam De Lima, ito ba ay kakatigan ng taong bayan? O isa na namang balik kulungan ito? Halaka. Kasi nga mga kababayan, itong nangyayari po na pagkakaso kay BP Sara, talagang isa po itong matinding revengeance. Ibig sabihin, mga kababayan, isa itong paghihiganti. Gusto talaga nilang tibagin si Sara pagdating ng 2028 na presidential election. Kasi nga po, si Inday Sara, pinakamalakas po ito na maging pangulo at grabe ang kanyang grado sa survey. Mga kababayan, maniwala po kayo, yung kalaban, dilawan, pinklawan, bangagan, lumagapak sa baha, lahat ito. Si Sara, umalingaw-ngaw ang pangalan. Talagang number 1 contender. Kaya itong mga lumulutang na ito is just a propaganda. Yan na rin ang sabi ni Harry Roque. So ito po yung video mga kababayan. Sara Duterte, nahaharap sa reklamong plunder. Katiwalian, halaka. Ang umano'y paglusay ng confidential funds si Vice President Sara Duterte, hindi na lang basehan ng impeachment kundi batayan na rin ng reklamong pandarambong. Yan ay matapos formal na maghain ng patong-patong na reklamo ang ilang personalidad sa Ombudsman kaugnay ng sinasabing maling paggastos ng 612.5 million confidential funds sa Office of the Vice President at O mga kababayan, ito po, ang ginagawa po ng kalaban ngayon ni Sara Duterte, si Sara talaga yung tinatarget nila at yung mga nagnakaw po ng trilyon dito sa flood control at yung mga congressman na dawit, gaya ng mga pasabog ni Saldico, si Tambaloslos at si Ngagba, na yung magpinsan dito, baliwala sa kanila pero ang target nila si Sara. Mga kababayan, naku po, matindi pong laban ito mga kababayan. Kaya ba nilang tibagin ang katwiran? Kasi nga, kita nyo naman yung kanilang estratehiya mula sa impeachment, mula dun sa Blue Ribbon, hanggang ngayon na may Madriaga na lumutang, lumapit kay De Lima, ayun, boom! Pinaniwalaan naman agad ni Madam De Lima, kanya daw pag-aaralan. At talaga daw, merong mga ebidensya na matibay laban kay Sara dito. Plunder at dito sa naging bagman. At naging aid daw niya. Di umano. Naku po mga kababayan. Tuloy pa natin. Department of Education na minsang pinamunuan ni Duterte. Kasama rin sa mga reklamo ang graft, bribery o panunuhol, malversation of public funds, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. O yan mga kababayan, pero yung mga ginawa ni BBM, yung illegal na pag-transfer ng pera at kinorap, di umano at nilagay sa flood control ay mga tahimik sila. Pero kay Sara, itong 125 million
ay tinututukan talaga nila mga kababayan. Pero itong partido ni BP Sara ay sinagot ito mga kababayan. Kasong plunder kay BP Sara walang basihan. O ito po mga kababayan ko, panoorin nyo po. Ito po, panoorin po natin, walang basehan daw itong mga sinasabi ng mga kalaban ng bangag. Kasi syempre, target nila si Sara. Yan yung kanilang ginagawa ngayon, mga kababayan ko. Nagmamadali. Sila ay nangangamagdali na para tibagin ang isang Sara. Naku po, kaya ba nila, mga kababayan? Kaya ba nilang siraan ang matuwid na tao? They cannot take down the good man. Ako po, ito na. Pinalagan ni BP Sara si De Lima. Ito po. Pinalagaan ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban ang patong-patong na reklamong isinampa sa Office of the Ombudsman ng ilang individual kabilang ang civil society group laban kay Vice President Sara Duterte at iba pang mga kasamahan nito. Kaugnay pa rin ito ng umano'y anomalya sa paggamit ng confidential funds na pinagkatiwala sa kanya bilang pangalawang Pangulo at nang siya pa ay kalihim ng Department of Education. Naniniwala naman mga kaalyado ni VP Sara na walang basihan at luma na ang mga kasong pilit na binubuhay ng mga kalaban nito o ng pangalawang Pangulo. Kunin natin ang live report ni TJ Mendoza. TJ. Alex, nagsampa ng complaint affidavit sa Office of the Ombudsman ang 8 individual na kinabibilangan ng mga profesor ng University of the Philippines, mga religious sectors, at mga youth leaders laban kay Vice President Sara Duterte. Agad diyang ikinaalarma ng PDP laban at sinabing dapat na imbestigahan ay ang mga miyembro ng Kongreso. Kasong plunder, bribery, malversation at mga paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust ang mga reklamong kabilang sa complaint affidavit na isinampa ng 8 individual kabilang na ang ekonomista at dating Finance Undersecretary Shelo Magno laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa reklamo, ang complaint ay nagugat sa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds na na-divert o napunta sa hindi itinatakda ng batas at misused o mali ang paggamit. Si VP Sara Duterte po ay hindi immune sa kaso. No? Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng DepEd, yung abuse sa paggamit ng confidential fund. Maliban sa pangalawang O yan mga kababayan, matindi po ito ha. Ito yung mga ginagawa ng Dilawan, Pinklawan, Bangagan, mga kababayan ko. Talagang bistado po ang kanilang ginagawa. This is just a propaganda. Ayon na rin kay Harry Roque. Na kasi nga itong sila Hontiveros, tatakbo ng pagkapangulo, itong mga bata ni Bangag, tatakbo rin ng pagkapangulo, sama-sama na sila mga kababayan. Kumbaga sa fusion, nag-combine po ang mga bakterya, Dilawan, Bangagan, at Pinklawan. Mga bakterya na nagsama-sama para siraan itong si BP Sara. Ganon din ang ginagawa kay Marcoleta. Nakita nyo po mga kababayan, umpisa pa lang ay final na po ang impeachment ni Sara na hindi naman kinatigan ng Korte Suprema na basura. So ngayon nag-uumpisa na, nagmamadali ang mga bakteryang ito, mga kababayan ko, para siraan at dungisan ang pangalan ni Sara na yun naman ang pinakamalakas na contender bilang isang pangulo ng 2028 kasama ni Marcoleta. Naku po mga kababayan, kaya nanggigigil na sila ngayon. Pangulo, hinainan din ng kaparehong reklamo ang kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez at 14 na iba pa na kapwa humarap na sa House Inquiry noong pumutok ang usapin ng confidential funds ni VP Sara. Gumamit umano ang pangalawang Pangulo ng fictitious names kagaya ng Mary Grace Piatos, Nova,
Owishi at Dodong. Ang mga resibo raw na tumanggap ng confidential funds ay kahina-hinala. Nauulit raw kasi yung mga pangalang nabanggit, pare-pareho ang handwriting at petsa kung kailan ito natanggap ng mga ahensyang. O yan mga kababayan, kaya ang confidential fund, secret intelligence yan. Mga bakterya talaga kayo. Talagang gusto nyong siraan ang isang VP Sara na mabait, hindi korap, may takot sa Diyos. Nasa katwiran lagi, gaya ni Marcoleta, gusto nyong tibagin. Kayong mga bakterya kayo. Sabi ni Lucas Machete na may hawak na aspili. Grabe naman yan. Wala naman talagang confi funds. Lumabas naman yan sa public hearing natin, mga fictitious names, no? At malinaw na may proseso kung paano hindi mako-compromise ang national security. Alam niyo po, yung confidential fund, kahit sinasabing confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Nais din ng grupo na makita ang money trail ng pangalawang Pangulo. Mahalaga raw na makita yan kung sakali nang mabuksan ng kanyang mga bank accounts para makita ang iba pang ebidensyang iniuugnay sa kanya. Samantala, reklamong plunder, graft at ethics complaint naman ang inihain ng isang religious group at mga miyembro ng legal profession ang isinampas sa Ombudsman laban kay Surigao del Sur Representative Romeo Momo dahil sa umano'y anomalya sa 1.4 billion pesos na government fund projects na nakubra ng kanyang kumpanya. Nagugat ng reklamo. So yan mga kababayan, ako sama-sama na sila, mga bakteryang ito, dilawan, bangagan, at mga kung ano-anong kulay ito. Ano sinasabi ng komento? Unahin nyo asikasuhin ang iskandal sa flood control. Mga bakterya kayo. Project, madaming Pilipinong namatay at nawalan ng kababuyan or kabuhayan dahil sa baha. Mga hipokrito. To Shelo kun ano ko? Shelo Magno Inidoro bagay sa'yo. Nililihis nila ang malaking iskandal sa flood control. Nakinabang din ang mga ito. Naku po. Politika ang dahilan ito para matakpan ang pera na ninakaw ng bangag na ito. Laka. Wala Shelo Magno, tikom ka sa flood control. Bakit sa flood control tahimik kayo? Politics, mga punyeta, halaka. Duterte pa rin sa 2028. Takot sila kay Duterte kasi nga makukulong sila. Naku po. Si Shelo Magno, doble kara. Naku po. Ayan mga kababayan ko, ang mga balita na dumadagundong ngayon. Anong masasabi nyo po? Talagang nanggigigil sila kasi nga malapit na po ang 2028 presidential election. Marcoleta at VP Sara ang tandem, napakalakas. Talagang 100 million ang boto nito mga kababayan. Takot na takot sila na maging presidente ito kasi ilalagay sila sa West Philippine Sea, mga kababayan. Yun po ang sabi ni Senador Marcoleta, takot na takot kayo kay Sara. Kasi may paglalagyan kayo sa inodoro. Inidoro kayo, hindi kayo mananalo. Tignan nyo si Dilima, tinanggap si Madriaga na bagman daw di umano ni Sara. Ngayon, yung mga kung ano-anong mga bakterya na dilawan, pinklawan, bangagan, nagsama-sama para sirain ang kredibilidad, sirain ang imahe ni Sara. Ang dami nilang ginagawa. Nakita nyo ang sistema nila. Very organized. Gaya ng flood control issue. Kinalimutan nyo, mga bakterya kayo. Doble kara kayo. Sabi, Shelo Magno, doble kara ka. Tahimik ka sa flood control. Pero dito, sa 125 million ni Sara, nagkahetot-hetot ng Pilipinas pero tahimik ka. Pero kay Sara, porsigido ka. Magkano ang usapan? Magkano ang binulsa mo? Bakterya ka ba? Ala ka, grabe mga komento. Sabi ni Tessie Magnonet. Ala, Magnonet. Grabe, galit na galit ang mga komento. So mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa mga naglitawan na paninira kay Sara? Mananalo kaya ang mga ito? Mananaig ba ang mga ito? Kaya ba nila ang katwiran ng batas? Kaya ba nila ang Diyos na nagbabantay kay Sara Duterte at Marcoleta? I-comment nyo po.
Isang like, isang share po, at isang subscribe. Gawin nyo pong 1 million ang ating YouTube channel, mga kababayan. I-share nyo po ito. For transparency, for a better democracy. Mabuhay po ako si The Wonders Philippines.